Magandang gabi. Pinayagan na ng Commission on Elections ang hiling ng Department of Agriculture na i-exempt ang 20 pesos kada kilong bigas program nito kahit pa kalagitnaan ng election season at may election spending ban. Ayon sa komisyon, hindi ipagbabawal ang mga social services basta susunod ito sa mga kondisyon. May balitang A to Z si Naomi Almohano. Aprobado na ng Commission on Elections ang pagbebenta ng 20 pesos na bigas ngayong kasagsagan ng election season sa bansa. Kasunod ito ng request ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na i-exempt ang 5 bilyong pisong pondo ng programa sa spending ban ng Omnibus Election Code. Sa ilalim kasi ng Section 261 nito, nakasaad ang mga ipinagbabawal na aktibidad sa panahon ng eleksyon. Kabilang na ang pamimigay ng anumang cash assistance o goods na wala naman sa spending ban exemption dahil maaari itong ikonsiderang vote buying. Ayon sa komisyon, hindi nila haharangin ang anumang programang makatutulong sa taong bayan. Hindi po bawal ang pamimigay ng ayuda. Hindi po bawal ang pagbibigay ng social services sapagkat sabi ng batas, pwedeng mamigay ng social services basta may exemption mula sa Commission on Elections. Pero babala ng COMELEC, huwag itong samantalahin at huwag nang umepal pa ang mga kandidato sa bentahan nito dahil dito na magkakaproblema. Huwag na rin nila sumama sa pagbebenta at huwag ilakip ang kanilang pangalan at pagmumuka. Kaya naman inilatag nilang mga espesipikong kondisyon sa pag-aproba ng naturang programa. Number 1, kinakailangan mag-seek din na exemption ng LGU. Number 2, gagawin po ito sa public place. At number 3, unrestricted access by members of the media, by citizens groups, citizens arm or interest groups. Ayon pa sa komisyon, hindi lang Department of Agriculture at National Food Authority ang dapat makakuha ng exemption mula sa kanila, kundi pati ang local government unit na magbebenta nito. Ito'y para malaman kung saan kukunin ng LGU ang pondong gagamitin sa pag-acquire ng bigas na ibebenta. So saan nila kukuhanin? Number 2, ano ang mekanismo ng LGU dito sa paggamit na ito? At pumapayag ba yung mismong sanggunian na isasubsidize nila yung 13 pesos? Kung wala aniyang desisyon ng sangguniang bayan, maaari itong ikonsiderang anti-graft and corrupt practices violation. Dahil dyan, kabilang na ito sa mga exempted sa spending ban gaya ng tupad, AIX, AKAP at 4Ps. Paalala naman ng komisyon, hanggang Mayo 1 lang pwedeng mamigay ng kahit anong ayuda. Pagsapit kasi ng Mayo 2 hanggang Mayo 12, total ban na sa pamimigay ng kahit anong ayuda bilang daan sa halalan. Tanging burial at medical assistance na lang ang papayagan 10 araw bago ang eleksyon. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano.